Pagpili ng paksa, pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Suriin ang mga sumusunod na larawan, ano-anong mga katanungan ang nabubuo sa iyong isipan kaugnay ng mga ito. Bukod sa mga larawang nakita, may mga bagay pa bang nagbibigay sa iyo na palaisipan, mga bagay na nais mong hanapan ng kasagutan? Dako naman tayo sa pananaliksik. Ano-ano ba ang katangian ng isang mabuting mananaliksik? Ito ang mga katangian ng mananaliksik: matyaga, mapamaraan, maingat, analytical, critical, matapat, at responsible. Ano-ano naman ang katangian ng isang mahusay ng pananaliksik? Ito ang mga katangian ng mga mahuhusay sa pananaliksik: objektibo, sistematiko, napapanahon, kritikal, empirikal, masinop o malinis, at dokumentado. Dako tayo sa pagpili ng paksa. Una, isa sa pinakamapanghamong bahagi sa pagsulat ng pananaliksik. Pangalawa, madalas ang paksak palasak. Saan maaaring makakita ng paksa para sa sulating pananaliksik? Una, internet at social media. Pangalawa, television. Pangatlo, dyaryo at magazine. Pang-apat, mga pangyayari sa ating mga paligid. Ang ikalima naman ay ang ating sarili. Mga tip o paalala sa pagpili ng paksa. Una, dapat interesado ka o gusto mo ang paksang pipiliin mo. Pangalawa, mahalagang maging bago o naiiba or unique at hindi kapareho ng mapipiling paksa ng iba. Pangatlo, dapat may mapagkukunan ng sapat at malawak na impormasyon. At ang huli ay dapat maaaring matapos sa takdang panahong nakalaan. Dito naman tayo sa mga hakbang sa pagpili ng paksa. Una, alamin kung ano ang inaasahan o layunin ng sulatin. Pangalawa, itala ang mga posibleng maging paksa para sa sulating pananaliksik. Pangatlo, suriin ang mga itinalang ideya. Pang-apat at panglima, bumuo ng tentatibong paksa. Limitahan ng paksa. Halimbawa, malawak na paksa. Labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral. Paglilimita sa paksa. Nilimitahang paksa. Mga dahilan sa labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral at ang mga epekto nito sa kanilang gawain pang-akademiko. Lalo pang nilimitahang paksa. Mga dahilan sa labis at madalas na pagpupuyat ng mga mag-aaral sa ika-10 baitang ng Kulyat High School at ang epekto nito sa kanilang gawaing pang-akademiko. Malawak o pangkalahatang paksa. Perception sa mga taong may tato sa katawan. Nilimitahang paksa. Perception ng kabataan sa mga taong may tato sa katawan. Perception ng kabataang nasa edad 13 to 19 sa mga taong may tato sa katawan.